for today's topic guys is yung mga typical forms na ginagamit namin dito sa United States. This is just like a rundown, mabilisan lang to guys ha. Okay, so start tayo. I'll discuss in order kung paano ko dino-document mga bagay-bagay and explain a little bit. Okay? And I'll explain the more details one in separate videos kada isang form para mas detailed and mas madali nyo maintindihan. Okay? Okay, so first, number one is vital signs. Okay, vital signs guys, dito sa hospital namin, ang nurse ang kumukuha ng first set ng vital signs sa lahat ng pasyente niya. So if 6 yung patient ko, 6 yung vital signs ko sa start of shift. Okay, ito lang yung sa particular hospital na to, hindi po sa lahat ng hospital, it really depends. Okay, so I hate this part pero nung una, pero ngayon okay lang, sanay naman ako eh. Tapos yung usually kasi sa ibang hospital guys, yung first set ng vital signs na ginagawa ni nurse is usually during admission lang talaga. Okay, so usually ganun lang eh. Or when may problema sa vital signs, si nurse ang magdo-double check sa ginawang vital signs ni PCA or CNA. Example na lang, mataas masyado, like 189 over 95, something ganun. So si nurse ang magre-recheck, gagamitin niya usually ang manual blood pressure cuff. Ganun sila eh. Or i-recheck niya gamit lang yung automatic pa rin. Pero mas prefer ng mga doctors na manual. Most doctors. Okay? So yun lang guys. So vital signs. After naman vital signs guys, yung pinakamahabang part ng documentation for me is yung assessment. Assessment is like head-to-toe assessment ng pasyente. So usually by systeming guys. Neuro, ENT, ano pa ba? Lungs, heart, skin, gastro, ano pa ba mga system? Tapos urology system or yung pag-ihi, tapos yung psych. So yun yung typical part ng physical assessment nyo documentation guys, okay? Usually easy lang siya kung normal lahat. Kasi pag normal lahat guys, i-click mo lang doon na within normal limits. Pag may abnormality doon sa part na yon, ilalagay mo doon X. After mo mag-click yung X, may lalabas na mga options na kung ano yung mga i-document mo doon na tugba doon sa pasyente mo. Example na lang, si nurse 1 is may pneumonia. So sa assessment ng respiratory, ilalagay ko X kasi may pneumonia ako. And based sa assessment mo, hirap ako huminga, dyspnea, meron akong crackle sa right lower lung base, RR ko mabilis, naka-nasal cannula ako, and etc. Something like that. Okay, so that's a very good example. Okay guys, so ganun. If wala namang problema sa respiratory guys, lagay ko lang within normal. Tapos pupunta ako next system, diba? So madali lang in a sense. Ang problema lang guys, kung maraming problema yung pasyente mo. So kada system may issues. So kada system kailangan mo i-fill up. Okay. Ang ano naman nila dito guys is hindi pares sa Pilipinas na yung i-document mo talaga lahat kahit normal. Dito hindi. Ang preferred nila is parang document mo yung mga things na abnormal lang. So ganun yung preference nila dito guys. May specific word, hindi ko matandaan eh. Documentation by exclusion. I forget. I'll just post it here. Okay. So next guys, tapos add-on. Meron part doon guys na Braden scale. Part na rin ng assessment Ito yung scale kung saan scoring system lang din. Dinidetermine lang paano yung mobility mo, paggalaw mo, kung kailangan mong ba ng assistance, usually to prevent this one pang having skin issues Example lang, bedbound ka, so nakaka-turn ka ba, hindi ka ba nakaka-turn mag-isa, kailangan mo ba lang tulong mag-turn, so ganun, may scoring level yan. Kaya din sa dulo, kung mataas yung score mo kasi kailangan mo ng alat ng assistance or mababa yung score mo, mababa something, basta kung saan score ka ng kailangan intervention, may lalabas na appropriate interventions. Interventions, what I mean is, like example na lang, sa mga bedbound patient, lalabas doon na recommended nila maglagay ka ng Mepilex border sa likod ng puwet, sa sacral to prevent that, or doon sa mga heels, maggamit ng heel boots, ano ba, or yung mga creams, protective creams, and etc. So that's usually the reason for the Braden scale. Okay, and later tayo discuss nun. Next, after naman nun is yung IV. So ini-assess namin yan every shift dito sa hospital namin. So ititik mo lang anong itsura ng dressing, anong itsura ng IV, anong size, nag-flash ba, may backflow ba, kailan napalitan yung dressing, kailan napalitan yung hub, and etc. So ganun.
Other places, I think it's Q4. I think Q4 or twice a shift. Pero dito sa amin, once lang eh. And as necessary kung may kailangan gawin. Tapos next naman form guys is yung full risk assessment. Okay? Iba-ibang version naman full risk assessment pero halos pare-pare lang ilalagay mo dun eh. Okay, so basically sinasabi lang to, nirarank ka lang yung sa risk assessment ng pag-fall mo, ng likely fall mo. Low, medium, high. So si nurse 1, gaya ko nakakalakad, wala akong balance issue, usually nasa low ako guys. Okay? So by scoring method yan. Except na lang kung minum ako ng gamot na nakapag-apekto ng posible balance ko or cognition ko, kaya meron akong sedatives, meron akong post-anesthesia ako, so baka mag-aakit yung category ko. So pwede akong pumunta nun sa medium, or may problema ako sa paglalakad, yung balance ko, may vertigo ako, so doon ako ma-fall under sa high risk. Okay? So may scale, may i-feel lang pala naman doon. So pipiliin mo lang, pipiliin. After mo itiklat nun, yung mga questionnaire doon, sa dulo may number doon na ilalabas kung ilan. Kung mataas yung numbers mo, ibig sabihin high risk fall ka. Tapos kung mababa naman, low risk. Tapos kung medyo sa gitna ka, may scale naman doon eh, medium risk ka. So then kada level ng risk may kulang intervention yan. Okay, so automatic magpa-pop up yan, and usually you have to follow those risks to prevent having issues. Kasi yun naman ang reason ng mga system na yun is to prevent the patient from having fall, and may mga precautions tayo na naka-set up na automatic. Next nung guys is yung sa roundings. So roundings is every time na magra-rounds ka sa pasyente, preferably meron kang in-notes doon na dumaan ka, may ginawa ka, may mga safety precautions ka nilagay sa kanila. Example na lang, yung pasyente mo guys is mataas yung fall risk assessment niya. So doon sa roundings mo, ilalagay mo is nalagay mo implement yung mga particular things na kailangan to prevent him or her from falling down. Yun na yung mga bed alarm, non-slip socks, and side rails, etc. I'll explain more later. Next naman tayo guys is yung sa VTE prophylaxis. Yung venous thromboembolism part ng segment, parang siyang checklist lang na sa screen lang kung gaano ka risk ka sa pagkaroon ng blood clots. Okay? So ganun lang din guys, parang checklist lang din. Sabihin lang kung anong history mo, or may history ka ba ng blood clot, so mag-score yan. Kung meron, ito number mo 3. Kung wala naman, 1. Kung may history ka ba ng recent surgery, like ng major surgery guys, kung meron ka within 30 months, so titik mo yon as yes, so automatic score yun 3 or something ganun. Or tapos kung wala naman, 1 or 0. So kung like I said, kung paano lang yung scoring system. Tapos kung mataas guys, normally may lalabas na recommendation sa'yo na para sa doctor, na parang recommend na pang VTE prophylaxis, mga ganun. Okay, so hindi siya ganun kahirap kung isipin mo. You just need to know about your patient's past medical history. So one way is to go to the medical history. Sa notes, doon mo tignan kung meron siya mga history na mag-fall under that. I'll explain more later on. Okay? Ang next na form na fill up namin is yung education part. Education kung saan, ano yung mga goals mo na ini-educate mo yung pasyente, ano yung mga things na gusto mong turuan yung pasyente based sa kanyang status. Example lang, diabetic siya. Since diabetic siya guys, so of course you wanna discuss something about diabetes. So minsan may pipiliin ka lang naman doon, i-stick mo lang. Wala ako sa kabila. Ay, eto tayo guys, sa mga favorite places ko pumunta. This is one of my happy place, Home Depot. Sa kabila yung Lowe's. Okay. Tapos another guys is after naman ng VTE prophylaxis, ay ng education, is yun naman yung care plan. So care plan guys, hindi para sa Pilipinas na parang tina-type mo talaga. Dito hindi ganun guys. Ang gagawin mo lang dito is pipiliin mo lang. So just choose from the above. Tapos pag choose mo, click mo lang progressing, not met, or active ba, or ongoing. Tapos i-add mo lang siya, i-save, tapos diretso na yun sa notes mo. So wala ka nang sulat-sulat. Yun ang maganda dito guys, automatic.
Okay, so hindi ka pare sa Pilipinas ng dami mong sinusulat ngayon. Next guys, sa last naman guys is yung intake output. Last para sa akin to kasi usually sa end of the shift kailangan meron kang intake and output guys. Okay, so ihi, pag-inom, tapos yung IV fluids, so doon mo nilalagay guys. Okay, so sa ibang places yung IV fluids guys automatic na, in other places kailangan ikaw mismo maglagay, so really depends. Mas okay sana kung automatic kasi diretso sa system, pero iba hindi. So like sa place ko ngayon mano-mano, so you just have to clear the pump at the end of the shift or near your end of the shift, tapos ilalagay mo doon. So usually ganun yung protocol. Typically yung sa intake output guys, normally dapat ang mga CNA naglalagay nun, pero it is your responsibility na meron nakalagay doon. If wala, ikaw rin matatag doon guys Ikaw i-email ni manager na ba't wala kang intake output dito, especially sa mga cases na may strict intake output nakalagay yung doktor, so you really have to have those. And part ng intake output guys pala yung mga paglinis sa mga catheter, nasa segment na yun example na lang yung catheter care, line care, yung mga NG care, NG tube, mga ganon, andun yun sa segment na yun kung may ganong contraption yung pasyente mo. Kung wala naman, plain intake output lang. Okay, so yun lang guys, basically ito yung typical na mga charts or documents na ginagawa namin per patient. Okay, so if you have 6 patients, you're gonna do this for your entire patient. Sa una, mahirap guys kasi kailangan mong isaulo ano yung mga nakalagay sa forms na yun It will take time for you to know what to tick or what know to click kasi bago ka pa lang Pero later on, pag alam mo na anong nakalagay na sa form, hindi ko na binabasa yung form Alam ko na parang tinako lang konti, ito turning, 5 turning, tapos mobility, ito 3, ganun. Alam ko na kasi nakalagay So it really is fast. Typical documentation guys, it takes per patient for me now, siguro mga 10 minutes average, ganun. 10 minutes, depende sa case. Kung sa first day ng 3 days mo, usually mas matagal kasi mas marami kang babasahin, i-double check sa second day guys, ayun, mabilis, kahit 5 minutes lang per patient, matatapos ko na yun. Minsan mas maaga pa, especially kung basic lang. So yun lang guys, so I really hope na sa mga papunta pa lang dito, since hindi ko pa na-discuss isa-isa, go ahead, search, check yung mga tawag doon, Google, tingnan yung mga forms na yun, basahin nyo ano nakalagay doon. Halos same lang guys para at least may idea kayo, and it will make your transition faster, really. Knowing what those forms has written on those things, it will make it faster, really. Kung sa mga nakapag-antay, wait lang, I'll discuss one by one. I'll give you some rundown on how things, and hopefully sa mga nandito na, bigyan nyo ako more inputs, okay? Hindi naman ako perfect Of course, hindi ako perfect. I would rather have more inputs from other people din para at least, alam mo yun, may mga techniques tayo na hindi nakukuha. Minsan kasi yung knowledge mo is dependent din sa preceptor mo So that's one thing. Okay? So hopefully this video helps guys. So I'll see you next time sa mga more details forms explanation. Okay? Yun lang. Bye-bye.